If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Luke 11:13 ESV. Blessed day, everyone, and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muling nagbibigay pugay at muling bumabati sa lahat-lahat ng mga kapatiran, lahat-lahat ng mga kakilala, lahat-lahat ng mga makikinig at manunood sa broadcast na ito. Saang dako man kayo ng mundo naruroon, anong oras, anong araw man ninyo panunuorin ito, sana ang pagpapala ng dakilang may kapal ang sumasa atin, sumasa inyo man din habang pinapanood nyo ito. And I'm praying that you will be blessed by the lessons that are being presented in this Making the Invisible Visible. So, umpisahan mo po natin. And dadako po tayo sa ating A Love That Won't Let Go, Part 18 na po tayo. But before anything else, congratulations ka pala sa lahat-lahat ng mga nagtapos, sa lahat ng mga board passers natin. We've seen some na naging board passers, lalong-lalo na sa mga LPT, mga licensed professional teachers na po. And ang pagbate, pinaparating po natin sa inyo. Sa mga graduates, I have got a lot of students na, not a lot, but 330 or 300 more to be exact, na nag-graduate ng kanilang mga programs mula sa hospitality management, tourism management, Bachelor of Arts, or business administration, major in human resources, and maging yung mga nasa aming tourism management. At ang pinaka matindi sa lahat ay yung ating culinary management. Bukod tangi po sa paaralan natin, mayroong bachelor's degree in culinary. Hindi po kagaya ng iba na 18 months lang or di kaya ay 6 months. Ito po ay isang degree talaga, ang Bachelor of Culinary Management sa paaralang ating pinagtuturuan, or kung saan ang inyong lingkod ay ang kanilang coordinator ng Office of the Student Affairs. Sa mga achievers, nako, talaga naman, ang daming mga achievers. Lalo't higit itong mga tawag natin doon, pandemic babies. Kasi ang tataas talaga ng mga grades noong online na nabago na naman ngayong face-to-face na. O yung mga nag-move up from grade 10, naging grade 11, from grade 11 na grade 12 na. Nako, congratulations. Nakakatuwa ito. Sana nasa probinsya tayo, no? Sa probinsya, ang dami sigurong invitations ngayon. May mga papansit, may mga blowout yan sa probinsya ngayon. And even kay Dodong, Dong, nag-move up na yung dalaga mo. So, papansit ka naman. Congratulations. Let's go over muna sa ating scripture reading. Our scripture reading for today is based from Luke chapter 11, verses 5 down through 13. And here is the reading. And he said to them, which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine has arrived on a journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within, do not bother me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything. I tell you, though we will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his impudence, he will rise and give him whatever he needs. And I tell you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be open. Luke chapter 7, verse 5 to 13, ESV. May the Lord bless the reading. Oo nga naman. And we are now in a love that won't let go.
relate much tayo. Relate much because of our upbringing, rural life. Sabihin naman po natin muna para maintindihan natin maigi at para makapag-connect tayo doon sa nabasa natin na passage, doon sa nabasa natin mga bersikulo. Maalala nyo yung buhay probinsya, napakasimple ng buhay probinsya natin. Basta lang may makain 3 beses sa araw, ano, yung mga tinatawag nating bare necessities na kahit walang kuryente. Maalala ko ang aking kabataan, walang kuryente, mag-iigib ka ng tubig doon, pipila ka, or di kaya ay ikakariton namin, or di kaya ipipingga. And these things, magbubumba ka, tapos iigib talaga. Yet, ang community life is close, napakalapit. Ang mga magkakapit-bahay, kilala nilang isa't isa. Hindi kagaya dito sa urban, or hindi kagaya sa buhay na meron tayo ngayon na ilang bahay lang mula sa'yo, 10 taon ka na, 20 taon ka na nandito, na hindi mo kilala kung sino-sino mga nakatira dyan eh. Kung sino-sino ang mga kapitbahay mo. Maliban na lamang doon sa mga kapitbahay mo na nakakausap mo paminsan-minsan. Kasi lahat-lahat busy. Magkikita-kita kayo kung kundi holidays, weekends nga, hindi rin nagkikita-kita. At hindi lahat-lahat. So, yung rural life na kinagisnan natin, na sabi ko makakapag-connect tayong maigi dahil nag-share. Magkaminsan nga, yung ulam, maalala natin, no? Yung ulam, sa Ilocano, agpadigo. And yung ulam mo, mai-share mo pa sa kapitbahay, matitikman pa ng kapitbahay. At hindi ka matatakot o magtataka kung nasaan yung mga anak mo magkaminsan, biglang mawawala. And they will be nasa kapitbahay, nakikikain sa kapitbahay. Pero common yan sa rural life. Hindi nga lang sa urban. Ang daming bagay na sinishare natin. Halos magkakapareho kayo ng values. Pagpapahalaga, pagpapakatao, pagpapahalaga natin na dahil magkababaryo tayo, magkababayan tayo, magkapitbahay tayo, may pagpapahalaga tayo sa isa't isa. Hindi lang yun yung mga paniniwala natin. Yung mga bagay-bagay na alam natin na ito morally right, ito talaga hindi dapat, ito dapat na ginagawa, and a lot of things. So we share a lot of things in common. In fact, sila may unwritten rules tayo, no, na biruan nga na naririnig ko noon, no? Mas maigi pa daw na maging kapitbahay mo ang aswang kasi ang aswang, hindi niya inaaswang kanya kapitbahay kaysa magnanakaw. Or anything like that. You don't do, di ka gagawa talaga ng hindi mabuti sa komunidad mo. Hindi ka gagawa talaga ng hindi mabuti sa mga taong malalapit sa'yo. Unwritten rule natin is, wag mong bigyan din ng kahihiyan ang baryo mo o wag mong bigyan din ng kahihiyan ang mga tao sa paligid mo. At talaga naman kahit sa gabi, ano, pagka dumadaan kayo sa gabi or dumarating ka or naglalakad ka sa gabi, sino masalubong mo? Sasabihin mo talaga, gandang gabi po, mayong gabi inoy, yung gabi inay, or sa Ilocano, agsigam na gitidaduma. And we just show respect. This is the setting na meron tayo. In other ways, ang rural life din, bagamat walang elektrisidad, nakakatuwa yung mga bahay, no? Ang lawak-lawak ng front yard. And then, may mga iingay pang mga aso. Kaya walang sikreto. Batid ng lahat-lahat ng buong kapitbahayan kung sino ang aakyat ng ligaw. Kaya yung dungo o di kaya ay yung torpe, pagka-aakyat ng ligaw, pagka nagsabing tao po, nako, nakatingin lang ng mga kapitbahay, si Ronnie, si Boyet, aakyat ng ligaw. Or si ganito, walang sikretohan kasi nakikita ng mga kapitbahay, naririnig ng mga kapitbahay. At alam nila ano ang nangyayari sa buhay na may buhay. Hindi kagaya ngayon, kailangan pang magmarites. Okay. So, ang unwritten rule natin, respeto. Nare-respeto natin yung privasiya ng bawat isa. And it will be a big disrespect to disturb the peace. Galang mo
So, ayaw na ayaw natin. Kahit na yung mag-iingay ka, lalo na 7 or 7:30, sarado na. Dahil wala nga kuryente, ano? Tulog na halos mga tao. At ayaw nila ng may mga maiingay. So, may mga pagkakataon lang talaga na ang unwritten rule na yan, ang batas na yan, na paggalang, na hindi mang-iistorbo, na hindi gagawa ng ingay, kapag matinding pangangailangan. Yung tinatawag nila sa English na when you're in a bind or emergency o di kaya ay kailangan mo ng tulong. At ang unang-unang tatakbuhan mo talaga, kapitbahay. Yung hindi pinakamalapit sa'yo, kundi yung pinakakampante ka or yung iniisip mo talaga na naiintindihan ka. Pero basically sa rural, lahat-lahat, kapitbahay mo, yung mga kahanggan mo kagad-agad. Immediate na mga kapitbahay mo. And then you ask for things na mga pangangailangan. Yun nga lang, hindi naman kapag dis-oras, yan tawag natin, no? Dis-oras na ng gabi. So, ito yung setting ng ating texts na hango sa Lucas Kabanatang 11. Kaya, ang sabi ko nga, ang mga rural folks, yung mga loki sa probinsya, mga Siano at saka Siana, madali makarelate nito. Sapagkat alam na alam natin ang mga bagay-bagay na to. Na kapag may matindi kang pangangailangan, yung una mo talagang tatakbuhan, kaibigan, kundi kaibigan, kapitbahay. And dito natin makikita ang ating teksto. Okay, so umpisan natin. Sa versikulo 5, sinasabi, and he said to them, which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves. This oras ng gabi. Diba? At alam naman natin, kapag nangatok ka talaga ng kapitbahay, hindi lang iisa ang magigising. Buong kapitbahayan magigising. Lalo higit kung malayo-layo pa yung pintuan niya at mayroon siyang front yard na tinatawag. So, napakahirap kahit na sa mga magkakaibigan. Sasabihin talaga natin unang-una is, kaya this oras na ng gabi, ipagpabukas na lang. Pero kung talagang you're in a bind at talagang wala kang ibang mapupuntahan at talagang matindi ang pangangailangan, then pupunta ka talaga sa pinakamalapit sa'yo or sa mga taong nakakaintindi sa'yo. Ang pinakamatindi pa dito at mahirap dito is, mayroon pa kasabihan na bawal magpautang sa gabi o bawal magpalabas ng anything sa gabi. So, this oras ng gabi, mangangatog ka, magmumulistiya ka, then lahat ng mga kapitbahay mo maiistorbo, lahat ng mga natutulog maiistorbo. Laking kahihiyan nito. Pero dahil sa pangailangan, lalapit tayo o lalapit ka. And hindi lang minsan o 2 beses tayo nasadlak sa ganitong mga kalagayan. At totoo nga, talagang gagawin mo lahat kapag may matindi kang pangangailangan. Kung matindi talaga yung pangangailangan mo, hindi mo na iisipin yung kahihiyan, hindi mo na iisipin kung anong sasabihin ng iba. Hindi mo iisipin kung, so what? Malaman nila kung anong pangangailangan mo. Basta may matindi kang kailangan. You just have to go out. And then, ano man ang rason, you just have to go out. Sa verse 6, sinasabi niyang, ang rason bakit naman siya namulistiya o bakit naman siya umakyat o bakit siya nangatok o bakit siya nangistorbo ng iba. Sabi niya, verse 6, for a friend of mine, kaibigan ko, has arrived on a journey. And I have nothing to set before him. Diretsahan, ano? May kaibigan kasi ako at wala akong mai-offer man lang sa kanya. Isa pang embarrassment yan. At alam naman natin, talaga namang yung buhay probinsya natin, no? Mula doon lang isang tuka lang naman talaga tayo. Or mahirap nga pagdugtungin yung
supply natin, no? Yung 3 days a meal, napakahirap nga, no? So, I could relate to this. Nakakahiya na may dumating kang bisita, wala ka man lang mai-offer. Nakakahiya na mula pa sa paglalakbay, alam mong gutom at wala kang mai-offer. Pero gagawa ka talaga ng lahat-lahat ng makakaya upang may makain, may mai-offer. Sa Bisaya, may maidalit. Para sa iyong bisita. At dito siguro makikita natin hindi lang pala sa Filipino hospitality ito, kundi even with the Jews. Ito din pala ang practice nila. Ayaw nating sasabihin na, oh, wag ka na mag-abala, wag na po kayo mag-abala, okay na. But we know their needs. And though they be embarrassed at times, na ayaw namin ilagay kayo sa ganito. Subalit, alam natin, ramdam natin. At hindi na natin kailangan pang tanungin. So, tayo na mismo ang gagawa ng paraan. Ang nakakatawa is in verse 7. And he will answer from within. Sasabihin nung nasa loob. Huwag mo na akong istorbohin. Do not bother me. The door is now shut. Gaano man kalaki yung pintuan na yan, paano man isinasara yan. And my children are with me in bed. I cannot get up and give you anything. Uulitin natin. Lumaki po ako sa bahay na 1-bedroom house lang. Bagwat elevated, may 3 takbang yata or 3 ang sa Bisaya. Addang sa Ilocano. Bago makarating sa taas, kasi sa ilalim, ando doon yung mga alaga mong pato at saka manok sa ilalim. Ano? Then, yung isang family room wherein ando ng buong mag-anak. And nakakatuwa na ganun din pala sa kanila, no? Sinasabi ng ama na, my children are with me in bed. Maaring hindi man sila magkakasama talaga sa isang kama, sa isang higaan, pero alam natin yung ang mag-anak ay andyan lahat-lahat. Nakalatag kayo lahat-lahat dyan sa isang place. Hindi yung may kanya-kanyang kwarto na kakatukin mo bawat isa. Kundi yung iisang malaking kwarto. Nandoon lahat-lahat. At anumang kilos mo, anumang galaw mo, talagang magigising at may istorbo mo ang lahat-lahat ng mga natutulog sa buong bahay. So, bilang ama ng tahanan, yun nga lang, sasagot ka pa, no? Nako, may mga uungol na kagad-agad dyan na, may mga ganyan ka na kagad-agad maririnig. And ang iisipin mo talaga is ang kapakanan ng mga kasama mo sa bahay. Yung welfare ng mga bata. Kaya sasabihin mo kagad-agad, my children are with me in bed. Don't bother. And the moment talaga that you answer, the moment talaga that you stand up, the moment that you do something, the entire household will be disturbed. Mula sa mahimbing na pagkakatulog, talagang magugulat ang mga yan dahil maaaring hindi mangyari. Yun nga lang, magbukas ka ng ilaw, di ba? Magigising. Lalo't higit, magbubukas ka pa ng pintuan o di kaya ay maghahanap ka pa ng anong ibibigay. At ito nga, humihingi ng tinapay. Saan nakatago? Wala naman sigurong pantry pa noon sa kanila. Saan niya nailagay? Bubukas ka ng ilaw, dadaanan mo, hahakbangan mo bawat isa, bawat madaanan dyan, and the entire neighborhood will be awakened also. Yung tahol ng mga aso, unti-unti makikita mo, magbubukas ang ilaw dito sa kabila, ilaw sa kabila, ilaw sa kabila, ilaw, and then may mga dudungaw pa siguro ng bintana, sasabihin, ano ba yan? Pero yamang may unwritten rule nga, titingin lang, hindi magsasalita yun. Pero pinapahalata nila, pinapaalala sa'yo na, pati kami, naiisturbo. Yet, matindi pa nga kailangan. Ang gagawin natin, rural life, we can relate. Kung
matindi ang kahihiyan na inaabot mo sa mga bagay na ganito. Ba't mo ginagawa? Kasi kailangan. At ang Panginoong Jesus mula dito sa talinghagang ito, sinasabi niya, I tell you, though he will not get up and give him anything because he is friend, or he is his friend, ibinigay ng Panginoong Jesus yung rason bakit tatayo at bakit sasagutin niya yung tumatawag sa kanya at bakit pagbibigyan niya yung tumatawag o humihingi ng tulong sa kanya. Hindi dahil kaibigan, hindi dahil matindi ang pangangailangan, kundi dahil dito sa naka-underline na word, impudence. Tinignan ko maigi kanina at pinag-aralan din natin, ano ba itong impudence na to? Hindi siya imprudence, impudence. Na sinasabing ito ay nanggaling sa Greek term na anaideia. And may nakakatuwa nga siyang Hebrew term. Pero manatili tayo sa anaideia. Ayon sa Art and Gingrich, itong terminong ito daw ay yung kawalan ng pakiramdam ng kahihiyan. Sa Art and Gingrich yan. It is the lack of feeling of shame and being persistent. Ibig sabihin, tatayo, and reason for answering the call because the one asking lacks shame. Or, ayon naman sa Cambridge Dictionary, the quality, yung anaideia, the quality of being rude and not showing respect. Yung nagpatangian ng pagiging bastos at hindi pagpapakita ng respeto. Diba sabi natin, unwritten rule, iginagalang natin ng isa't isa. So dahil dito sa pamumulestiya niya, dahil dito sa pang-iistorbo niya ng hating gabi, kawalan daw at hindi pagpapakita ng respeto. Especially towards someone who is older or in a more important position. Oo nga naman. Hindi mo na iginalang kanyang pagiging mas matanda sa'yo. Hindi mo na iginalang yung kanyang mas mataas ang katungkulan o mas mataas ang antas. Ang rason is, matindi pangangailangan. Pero hindi pala yun ang rason kung bakit sasagot at kung bakit ipagkakaloob yung pangangailangan mo. Kundi dahil lang dito sa salitang impudence. Tinignan natin ang synonyms dito. At ang synonyms dito talaga pagka ni-right-click mo yan, makikita mong synonyms. Ang synonyms niya is impertinence, boldness, insolence, audacity, and rudeness. Impudence, anaideia, ito yung kanyang mga synonyms, ito yung kanyang magsing kahulugan, ito yung kanyang mga kaparehong mga salita. Tagalogin natin. Impertinente, naririnig ko yan sa mga matatanda noong kabataan ko. Ibig palang sabihin, kawalang hiyaan, pagiging bastos. Kung ano. Sipin mo, manggugulo ka sa 10 oras ng gabi. Kawalang hiyaan talaga yan. Pagiging bastos talaga yan. Boldness. Kapangahasan or katapangan. Magiging pangahas ka talaga. Paano sisirain mo ang mga natutulog? Paano gigisingin mo yung nasa mahimbing na pagkakatulog para lang sa pangangailangan, para lang sa isang kahilingan. And boldness or yung insolence. Tagalog niya, katampalasanan. Pagiging tampalasan. Or yung term daw na para sa mga millennials and Z, kapal na mukha. Insolence. Mula sa impudence. The audacity. Yan. Kapangahasan din yun. At kabastusan ang ibig sabihin ng audacious.
and rudeness or being rude, kabastusan at kawalang galang. Ito pala ang mga pakahulugan nito. Hindi tatayo ang hinihingan ng tulong, hindi tatayo yung tao na nasa loob. He will not get up dahil kaibigan kanya. He will not get up dahil matindi pangangailangan mo. He will get up because of your impudence. Because of your kapangahasan. Kakapalan ng mukha. O yung kawalang hiyaan mo na sasabihin kahit na this oras ng gabi, matindi po ang pangangailangan ko. Or doon sa katapangan mo na alam mong ang lahat ng mga mata nakatingin sa iyo at ang lahat-lahat ng mga nasa paligid, lahat-lahat ng kapitbahayan ay malalaman nila na nangatok ka kasi mayroon kang pangangailangan. You live with that impudence. Dahil dyan, sabi ng Biblia, dahil sa kawalang hiyaan na to, dahil sa katampalasanan na to ng paghingi, dahil sa katapangan na ito na hindi alintana kahit na sinasabing bawal na bawal gawin, mang-isturbo ng kapitbahay sa oras ng gabi, bawal na bawal ang maging bastos, disrespect. Sabi niya, He will give whatever He needs. Hindi dahil kaibigan, hindi dahil sa pangailangan, kundi dahil sa ipinakita mong impudence, persistence, yung pagpipilit sa kagustuhan. You persists. Nakakatuwa ang verse 9. Ginawa ng Panginoong Jesus ang kanyang main point. And I tell you, sabi niya, yung ask, A-S-K, stand for ask, seek, and knock. Ask, and it will be given to you. Kaya pagpapabukas mo, wala kang ibibigay sa bisita mo. Kung hindi ka maghahanap, kung sinong tatawagin, then wala kang matatagpuan. Knock and it will be open to you. And then the verse 10, at dito yung emphasis na sabi ng Panginoon Jesus. For everyone, lahat-lahat, sino man, everyone who asks, receives. Anyone who seeks, finds. Anyone who knocks, it will be open. Yun yung assurance. Ang assurance ay hindi lang minsan humingi, hindi lang minsan naghanap, hindi lang kumatok ng, di ba, nakakaya magkaminsan kung kakatok ka, dahan-dahan lang muna. And then palakas ng palakas. Then magbubukas sa lahat-lahat ng mga ilaw. And hindi yung kakatok ka tapos aalis na kagad-agad. Parang prank lang yon. But ang sinasabi niya, itong mga tatlong verbs na ito, continuous, patuloy, ayon kay Morris, na patuloy na ginagawa. Keep on asking, keep on seeking, keep on knocking. And that is impudence. Kung titingnan natin maigi, ang konteksto ng talinghagang ito ay patungkol sa pananalangin. At sa pananalangin na ito, nagtanong kanyang mga alagad, Lord, teach us how to pray. Kung paano tinuturuan ni John ang kanyang mga alagad na paano manalangin, kami man din, tulungan mo paano kami manalangin. At ano dapat ang aming hihilingin sa aming panalangin? Kaya ando dun yung acts of worship, ACTS. Adoration, confusion, thanksgiving, ACTS. And then supplication. Acts. Puri. Pagsasabi. Pasasalamat. Paghingi. Yet in all of this, inilagay ng Panginoong Jesus ang talinghagang ito upang maging hindi na siguro consistent in prayer,
kundi maging persistent tayo sa ating mga hinihiling. Patuloy na humingi, patuloy na maghanap, patuloy na pumatok. Sapagkat ang lahat-lahat ng mga gumagawa ng mga to ng tuloy-tuloy will receive, will find, and then yung kanyang kinakatok na pintuan will be open. Door of opportunity. Ang sinasabi niya is, practice impudence in prayer. Humingi ka, humiling ka na mapipilitan na ipagkaloob kasi mapanghas, kasi kapalmoks, kasi matapang, nanghihingi ng bagay na alam niya na mahirap gawin, alam niya na hindi dapat. Kung titingnan natin maigi ito yung style ni Lucas ng pagtuturo. O style ni Lucas ng kanyang tinatawag nating literary style in writing. Nakapaloob dito yung tinatawag na Calva Homer. Ito yung argument from light and heavy or from lesser to the greater. Pinapakita ng Panginoong Jesus dito through the writings ni Luke na yung mga pleadings, yung mga pakiusap, yung mga pagsusumamo ay sinasagot. Na yung mga dalangin man din ay masasagot, provided that we practice impudence or persistence in what we are asking. Light and heavy. Kung sa tao nga, with man, pleadings are answered, how much more with God? Yan ang punto. Kung sa tao nga, naging panghasya sa kanyang hinihingi, ipinagkakaloob mo, hindi dahil kaibigan mo, kundi dahil nakayanan niyang paglabanan yung kanyang kahihiyan. Nakayanan niyang magpakapal ng mukha para sabihin na ito ang kailangan ko. Nakayanan niyang the audacity of asking these things. O kahit na magmukhang magaspang, rudeness is magaspang din. Same thing. From lesser, kung sa tao nga, pinagbibigyan, how much more with God? When we persistently pray. Kaya yun yung Calva Homer. With God, prayers will be answered because of your impudence. Because of your persistence. Kaya ang question natin ngayong araw na to, kung talagang titingnan natin ito, and this is now making the invisible visible. Kung sa tao, sinasagot dahil nakukulitan, how much more with God? Na ang Diyos na nagsabing ipagkakaloob. Na ang Diyos na nagsasabing, if you then who are evil, kung ikaw nga, that's the light part, know how to give good gifts to your children. Kung marunong kang magbigay sa mga anak mo, kung ikaw ama, marunong kang magbigay sa mga anak mo, how much more ang Heavenly Father magkakaloob ng mga pangangailangan natin. Kung sa kaibigan mo nga, na naging panghasya na humingi, na bagamat contrary sa written rule, ginawa niya, how much more with God? Diba? Kaya ang question natin is, have you prayed lately? Or have you prayed impudently? Yun bang mararamdaman ng nasa taas o nasa paligid? Kapal. Imposible yung hinihingi niya. Kaya ka nga humihingi. Ang kapal. Ang bigat ng hinihingi. Ang laki ng hinihingi. Kaya ka nga humihingi. Dahil alam mo, na sa kalagayan mo, hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang makamtan, kaya natin inihihingi.
I love that won't let go is giving us an invitation na nagsasabing, ask. Ask everything in my name. Ask with confidence. Ask and believe that you will receive it, and you will surely receive it. What a love. What a God. Love that won't let go has given us an invitation that we need to ask with impudence. Tapaangan natin, lakas ng loob, kapal ng mukha. Ano ang bagay ang gusto mong gamitin doon? Ang itinuturo niya is persistent. When we ask God continually for these things, He will make it happen. Sana, dito nakikita din ng mga kabataan natin, yung mga graduates, yung mga pumasa sa board, sa exam, ang daming dalangin pinagdaanan noon. Yung mga graduate, saka lang nila maalala, sasabihin nilang, oy, ang daming prayers na ginawa namin. Sa mga nag-move up, ang daming mga prayers din na binigay. O ngayon, at naipagkaloob na sa inyo, anong gagawin na susunod? Hihingi tayo ng mas malalaking mga bagay-bagay. Diba? Hihingi tayo ng magugulat ang Panginoon, sasabihin niya, laki nito ah. Yet, that is why He is the God of possibilities. Sa Kanya walang imposible. Kaya mas maigi, ask. Ask impudently. Again, ito po ang inyong kapatid, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli nagpapasalamat at sana makita natin yung invisible becoming visible. At makita sana din sa buhay natin na oo, malaman na ng lahat-lahat anong kailangan mo dahil hindi ka nahihiyang sabihin, ito ay hiningi ko sa Panginoon. Hindi ko sasabihin na, ito ginawa ko, walang kinalaman Panginoon dito. Ito ako ngayon dahil walang kinalaman Panginoon dito. No. Ito ako ngayon dahil ipinagkaloob ng Panginoon ang mga bagay-bagay na ni sa hinagap hindi ko alam or hindi ko inisip na ipagkakaloob niya. Pinagkaloob. So, forever grateful po ako.